Kamusta mga kadiskarte? Nag-iisip ka ba ng business pero hindi mo maituloy? Pakinggan mo yung video na to. Ito yung mga real talk at reality about business na dapat malaman mo. Magbigay ako sa inyo ng tips para doon sa mga nag-iisip mag-start ng business. Para sa'yo, ito yung mga basic truths sa pag-uumpisa ng business. Number 1, hindi mo kailangan ng napakadaming perang 1 tonelada para makapag-start ka ng business mo. Ikaw mismo yung business. Alalahanin mo maraming sources ng capital. But then of course, kailangan talaga ng capital. Pero hindi naman kailangan na meron kang milyon-milyon sa bank account mo or cash para lang makapag-start ka ng business na iniisip mo. Ang problema kasi sa marami ang kapital, mas tended ka na gumastos ng malaki. Mas nagiging malaki ang ang expenses mo kaysa doon sa konti ang kapital na force na mag-isip ng mga ideas. Okay? Pag konti lang kasi pera mo, titipirin mo yan, pagkakasyahin mo yan, mas i-extend mo pa yung paglabas ng pera kaysa kung meron kang pera na kapital malaki, syempre mas madali naman talaga na gumastos na lang, di ba? Sa umpisa, tandaan mo, more on learning process pa lang yan or try out mo. Diyan ka pa lang matututo. Kaya nga tinawag na starting point mo yung start a business. Kasi hindi mo pa alam yung pasikot-sikot niyan. Although theoretically siguro nag-research na. Pero tandaan mo, maraming mga pasabog along the way. Habang nag-uumpisa ka ng business, it doesn't always go with the plan. Maraming mga twist yan, maraming mga turning points. Marami kang magiging problems na kakaharapin. Kaya 99.9% kung magkano man yung kapital mo, uubusin mo pa yan. Hanggang mapilitan kang matuto. That's the truth. Basta may pang-umpisa ka ng kapital, okay na yan. Kasi nga, pang-umpisa. So let's go on sa number 2. Pangalawa, talking about business is so cheap. Pwede kang banggit ng kung ano-anong negosyo, kung ano-anong mga plano, ideas is free. So many ideas, kahit siguro 10, 50, 100 na mga business ideas we can enumerate kahit pag-usapan natin maghapon kasi I also tried so many kind of businesses before mula sa maliit, nag-attempt din ako ng iba-ibang line of businesses. So, mga business ideas, marami naman talaga yan. But just, planning, talking, hanggat hindi mo yan ine-execute, wala ka pang business. So, number 1, may konting kapital ka, that's okay na. And number 2 follows, i-execute mo na kung ano yung nasa puso mo at ano yung naisip mong business. Baka wala ka pa kasing nauumpisahan, problemado ka na at feeling mo luging-lugi ka na, wala ka pang nauumpisahan na business. Dito actually pumapasok yung crucial part na nag-iisip ka pa lang ng mga business ideas mo, nakakaisa, 2, 3 ka na, kaso bawat naiisip mo, namumroblema ka na kaagad, hindi mo pa na-execute. The reason why yung iba hindi na natutuloy mag-umpisa. So, doon pa lang, hindi na successful yung planning stage pa lang, wala na. Kasi sa totoo, pag nag-umpisa ka, doon mo palang makikita yung magiging sequence, doon mo matututunan and you will figure it out what to do next. The good thing about starting it out, kung ano man yung inisip mong umpisahan, is itutuloy mo kasi manghihinayang ka dahil nakapag-effort ka na mag-umpisa Nakapag-start ka na ring gumalaw, naka-start ka na ring gumastos. So all you have to do is to keep improving day by day, week by week, then 1 month,
Yung umpisa talaga ang pinakamahirap sa totoo lang. Pero hindi mo na lang mamamalayan yan kung ine-execute mo na siya. Kasi busy ka na mag-isip ng mga paano yung progress ng business mo. At least may business ka ng ginagawa. May pag-uusapan na. Hindi na lang puro mga ideas, puro plano. So that's it. You're into business when you started and you execute. So the time na may naisip ka at gusto mong feel mong gawin mo na kaagad. The mere fact na hindi naman talaga lahat ng susubukan mo is magugustuhan mong ituloy. Susubukan mo muna. Wag mo muna ilaan yung 100% na capital mo doon, yung 100% na effort mo. I-try mo lang muna. I-try mo nang i-try kung ano yung mga ideas mo. Kasi yung mga business ideas mo yan, kahit gaano ka-brilliant yan, gaano kaganda yan, walang value yan, walang halaga yan hanggat hindi mo nabibigyan ng output. A 1 million idea is a real 1 million idea sa value kapag kumita ka na ng 1 million dyan. Kahit may naisip ka pang i-invento or i-innovate na mga klase ng mga produkto dyan, hanggat hindi mo yan nagagawa, wala pa ring value yon. So ang sukatan dito is yung magiging output mo at yung magiging revenue or profit mo from that business idea. We're talking about business ha. So kung meron kang billion worth of ideas sa isip mo, sa loob-loob mo, hindi ka pa billionaire. Idea pa lang yon. Magiging real billionaire ka or millionaire kapag ka na-execute mo ng maayos yan. At syempre, nagkaroon ka ng revenue out of it, kumita ka ng profit. So, as simple as that. Ibig sabihin, hindi mo naman kailangan magpakadalubhasa talaga para sa mga business ideas mo na mag-profit. Kahit yung mga existing na mga products, existing na mga services, pare-pareho lang naman yan. Kahit naman gayahin mo yung mga products and services nila, basta gawin mo lang siya ng maayos. Kung paano nila i-deliver, make it better. Kung paano nila ginawa, halimbawa kung pagkain man yan, hindi mo naman kailangan ng super kakaibang recipe. Pagkain pa rin na isa-serve mo, that's okay. Ang gawin mo lang, deliver it to them, serve it to them in a good way or the better way na kung mas masarap man yan. Basta lang yung i-provide mo sa kanila yung basic product or service na gusto mong i-offer talaga. Hindi mo naman kailangan maging very special. All you have to do is to start, execute it, and do it better compared doon sa mga competitors mo. Hindi mo kailangan ng sobrang very special na product or services kasi mauubos ang time mo sa kakaisip ng kakaisip hanggang sa wala kang maumpisahan. So that's the good thing about starting, executing yung yung ideas. So doon mo makikita yung value ng mga plans. Pangatlo, about starting a business. You don't have to worry about mga legalities. Kung nag-uumpisa ka pa lang, umpisahan mo na kaagad. That's what I mentioned earlier. I-execute mo na yan. Huwag mo na munang alalahanin yung mga kukuha ka kaagad ng mayor's permit, kukuha ka kaagad ng mga licenses, kukuha ka kaagad ng mga BIR, all those kinds of clearances. As you go along the way, automatic naman yan na i-require sa'yo kapag you are already conducting yung business mo. Automatic yan hihingi ng mga clients. Pero, sa umpisa, hindi mo kailangan agad-agad, iniisip mo palang umpisahan, uunahin mo ng gastusan yung mga permits, yung mga legalities, mga clearances. That's the idea. Having a business, kailangan mo talaga yan. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang, hindi yan yung unang dapat mong gawin. That's
the truth about business. Yung iba kumuha na ng pangalan ng negosyo nila, pinaregister na sa DTI, pero ibang business gagawin. You have to be open-minded and go with the flow. As long as law-abiding citizen ka naman, gusto mo lang naman maghanap ng hanap buhay, gusto mo lang ng trabaho, gusto mo lang kumita, you have the good intention na maging good citizen ka rin, you will know along the way kung ano yung mga requirements and you have to submit the requirements. Of course, meron akong mga legalities. As of now, syempre meron akong BIR, mga permits, mga like that. Kasi kailangan yun para sa pagkuha ng mga projects. But before that, when I started 5 or 6 or 7 years ago, the truth is, wala pa naman talaga ako noon. Syempre, pinili ko muna kung ano yung kaya ko lang i-provide sa client ko. Ang meron ako noon is yung initiative ko, yung kakayahan ko na i-deliver yung service na kailangan nila. If it is construction service, I have to give them yung capacity, yung ability ng group namin to provide that service. Before, nagkaroon ako ng printing. So, kailangan din naman kumuha ng mga legalities, mga permits. Pero, pag may magpapaprint ba sa'yo ng papa-encode sa'yo or magpapagawa ng t-shirt, hihingan ka ba ng mga requirements mo? Hindi naman yun hihingi ng customer mo eh. So, yung mga ganong mga hassles, to follow na lang yon. Okay? Again, meron kang konting capital. Number 2, you have to execute it. Number 3, yung mga excuses alisin to follow yung mga legalities. And last, of course, sacrifices. Yun talaga yung truth about business. You will do a lot of sacrifices. Syempre, dapat pag-isipan mong mabuti yan. Kailangan mag-devote ka ng time para alagaan mo personally yung business. Pero, truth about handling a business, you will need yung leverage mo, yung mga tao mo, para sila yung gumawa actual ng mga trabaho sa site. You have to know your place doon sa business. Ano ka ba talaga doon? Skilled worker ka ba na ikaw gagawa dyan? Or ikaw yung may-ari, you will be the one to manage yung business mo. Kung ikaw may-ari, ikaw magmamanage, doon ka sa strategic aspect ng pag-iisip, paano mo yan i-improve. You don't have to be physically present. Time-consuming kasi kung araw-araw, ikaw yung naandun sa site, ikaw yung magpipintura, ikaw maghuhukay dyan. So, wala ka ng time para makapag-isip ng mga managerial abilities mo na dapat i-improve din. As business owners, it is our job to find our strength, to find time to focus, para makapagbigay tayo ng proper direction saan ba papunta talaga yung business.